Good morning sa ating lahat. So, ito yung bago nating vlog ngayon. Magsisingsing tayo sa ating mga bagong inakay. Papakita ko sa inyo ngayon yung ating mga bagong breeder for 2024. Tapos, update lang sa ating mga kalapate. So, okay, let's go! Ito yung ating isang inakay na singsingan na. Hiniwalay muna namin yung magulang kasi tinutukan ng barako. Meron na siyang baka sa likod. Wawa naman. So, singsingan na natin ngayon. Alright. So, ito yung ating mga bagong ring ngayon. Yung mga black na ring para sa barako. Tapos yung white para sa mga babae. Sa mga hen. So, ikaw na mauna ngayon ha, bibinyagan kita. So wala kang pares wala kang nestmate. Ikaw na mauuna. Successful yung una nating singsing. Okay, good na tayo. Okay, itong YB natin kay whitetail at saka sa hetero yellow. Ayan may puti yung pakpak. Itong barako mana sa tatay. Black Hawk. Right. So, ito na po yung update sa ating YB na stencil at gimpel. Yan. Ito na yung pakpak niya. Pero yun nga, nagpapakita pa ng maglalabas ng kulay dito. Yan. Tapos, yung buntot niya, kompleto na. Yan. Heart shape na yung pinaka-feather. Ito. So yun, ito yung ano niya, itim. Brown white yung pinaka-bar niya. Tapos yung ibabaw naglalabas pa ng kulay. So yun yung update natin. Okay, good morning ulit. Ito na yung update at saka pinaka molting stage na ng ating ito na itsura niya ng ating almond. Yan. Tatay niya is black na grisel, tapos yung nanay niya ay almond. So yun, ito yung pinakalabas ng kulay niya. Ito na naging kulay niya talaga Ang ganda. Tapos yun tingnan niyo yung pinaka transition ng kulay ng brown, choco at saka ng black. So yun. Almond na almond talaga siya. Tapos ayan yung itsura niya. Yan. Yung itsura niya. Ano pa lang to? Almost magto 2 months na kasi December siya Yun. Ganda na nilabas ng kulay. Purong almond na talaga. Nice. Thank you. Ito yung magulang ng almond natin. Yan. Black grisel at saka mocha or parang gray na grisel. Pero mas lamang yung mocha. Ayan. Yung nilabas nung is almond talaga. Pinalitan ko na si Mooncrest ng pares. Itim siya pero merong bahid ng stencil yung pakpak. So yan. Yan. Ganyan yung ka-astig na barako. Okay. Yan na natin sila magparisan. Okay. Salamat sa mga viewers natin. Tapos, yung pangalawang vlog natin this 2024, ipapakita ko sa inyo yung mga breeder natin at saka kung ano-ano yung mga pinagparis ko this year. So ayan, nangungulit na yung isang yun naglilimlim kasi yung partner niya Okay, simulan natin dito sa Noble Cage natin. Dito sa ating Noble Cage 01, sila pa rin yung magkapares. Tapos yung inakay nila na
last December, hindi ko pa inaalis para hindi pa rin sila ano muna, para makapagpahinga. So yun, Gimpel at saka si White War. Okay. Yung White Bar po yung cock, tapos yung Gimpel stencil yung pinakahen natin. Yan yung labas ng unang anak nila. Isa lang muna na buo, pero yan, tingnan natin baka ngayong clutch nakakadalawa na sila. Okay, itong ating red at saka brown na stencil, pinalitan ko yung pares niya ng red din kasi yung yellow naka-apat na clutch na ako. I mean dalawang clutch pala, hindi nakakabuo na maayos, tapos may diferensya. Yung huling-huling ang diferensyang anak is kulang ng daliri yung ano nila, YB. So tignan ko ngayon kung ano magiging resulta nitong bagong itlog nila. Malapit na itong mapisa. I think mga 1 week na lang mapipisa na to. So yan, mabait yan, no? Malambing. 'Di ba? Lambing yan. Pag nakita ko, binabati talaga. Ito ring ating hen. So yan, tayo natin. Okay. So itong ating pangatlo na Volcage 03 natin, siya yung barako natin na yellow, tapos pinalitan ko ng pares. Ito yung kapares niya, brown shield na stencil. So antayin natin kasi naglilimlim na rin. Alam ko dalawa na itlog nito eh. Isa pa lang. So yan nga, isa pa lang itlog. So wag na lang natin istorbohin. Yung kak yung ating barako, tapos yung black, itong brown shield na stencil yung ating hen. Itong pang-apat natin na cage dito sa noble cage natin, yan, bagong pares lang yan. Ayun, brown barn stencil, tapos check stencil yung pares niya. Antayin na lang natin kung anong magiging resulta. So antay-antay na lang tayo kung makakapag-clutch sila ngayong January or makaka-itlog sila. Baka Feb na to. Okay, noble cage 05 natin, red bar at saka brown. Tapos meron na silang pisa, isa pa lang, isa lang yung nabuhay kasi isa lang talaga nag-egg nila eh. So yan, thank you. Okay, itong ating recessive, meron din silang inakay ngayon. Yan, kakasingsing ko lang kanina. Ayan, actually inbreed yan kasi binalik ko yung anak niya sa nanay. Yung anak yung naglilimlim ngayon, nanay niya tong hen. So binalik ko lang yan kaya para magtuloy-tuloy yung bloodline nila. So it's 2024, sana tuloy-tuloy silang mag-produce pa ng inakay. Okay, noble cage 7 natin, black and brown, kakaitlog lang nila kanina. Huwag na lang nating guluhin para tuloy-tuloy yung paglilimlim. Alright. Okay, itong ating last na cage dito sa noble cage. Yan, yung brown homer at saka yung kanyang pares na white shield. Naglilimlim, dalawa na itlog niyan. So, ingatan na lang natin, huwag na natin paka-istorbohin. Ayan, mukhang naninilikado yung isa, maitim. Mukhang isa lang mabubuo pero okay lang. Alright, thank you. Next, dito tayo sa ating double cage. Kita ko sa inyo yung mga breeder natin na nandito from the top. Pakita ko sa inyo yung mga kung sino-sino yung mga nandito sa double cage na to. Itong ating opal at saka stencil blood na babae, pinagpares ko sila last December. So
Yung unang itlog nila is, I think isa lang to eh. Oo nga, isa lang. Yan. Malapit na rin mapisa yan. Antayin na lang natin. Okay. Ito sa double cage number 1 natin. Okay. Ito yung Homer na yung hen natin crested. Tapos yung barako yung recessive red natin na ayan. Meron na silang dalawang itlog. Alright. Okay, double cage number 3. Yan. Pareho silang black, tapos yung pareho silang may bloodline ng stencil. Ito si Mooncrest. Yung kanyang buntot, doon lang lumabas yung pinaka sign ng stencil. Tapos itong barako, itong babae naman, tong hen, sa pakpak meron siyang sign ng pagka-stencil niya. So, yan. So, titignan natin kung ano magiging resulta kung maglalabas sila ng maayos na stencil. Or, kung ano man ang lumabas na resulta, okay lang yon. Bagong pares lang ngayon lang, kaya ayan. Number 4. Dito naman sa ating double cage number 4, yun nga, yung pares natin na Homer Grisel na black and white, at saka yung kanyang pares na mocha or parang ano siya eh, mocha na Grisel. Okay. Dito naman sa ating double cage 05, ito, brown and yellow yung pares dito. Tapos, sila yung mayroong 3 itlog. At masipag maglimlim tong babae. So, antayin natin kung ano magiging resulta. Suplada, oh. Okay, dito tayo sa ating OG. Ito yung ating foundation na black and white tail. Tapos yung pinares ko siya sa itiro na yellow. Meron silang 2 anak. Ayan. Good breeder to eh. Oh. Talagang nagpisa ng 2. Tinutuka ako ng hen. Oh. Pero ganyan. Alam niyo naman na protective sila sa mga anak nila, kaya ganyan yan eh. So yung kanilang inakay, for sure yung isang anak is nagmana sa tatay. Tapos yung isa may white feather. Baka susunod na yung nanay niya yung pagmamanahan naman ng pinaka-pattern ng kulay. So ayan. Ito naman si Kaki Map, tsaka yung Gimpel stencil na yellow. Ayan. Meron na silang isang itlog. Pinagsama na namin dito kasi pumaris sa iba eh. 2 yung pares nito eh. Masyadong pogi. 2 pares itong kakimak na to eh. Diba kakimak? Ayan. Malambing yan pag nakita niya ako ganito nga. O sige. Limliman nyo na maayos yung egg nyo ha. Okay. Eto yung pinakala. Si Temi tsaka si Lolita. Yan. Meron na rin silang pisa. Kanina lang pinisa to eh. Baka bukas pa yung isa. Okay, tanggalin na natin tong shell ha. Yan, kanina lang niya pinisa yung isa. So, baka bukas naman yung isa. Thank you. Tagal silang pinahinga. 5 months. Tapos yan. Ngayon, umisa na ulit. Kaya, mainam sa mga breeder yung pinapahinga eh. Ito sila talaga pinahinga ko ng 5 months. Kaya nakapagpisa sila ngayon ng 2. Dati nagtatampo talaga eh. Tinatayuan yung itlog eh. So pag ganun na yung mga breeder ninyo, kailangan na ng pahinga yun. Para naman makarecover yung katawan nila. Yan. So dati tinatayuan nila. Magtatlong magkakasunod na clutch, di nagpisa. Pero ngayon, ayan, good na. Pisa na sila. 2 na itong pipisahin dito. Antayin na lang natin. Nakahiwala ito, nakapahinga. So ayan, barako natin na saddle. Baka ibalik namin yung kanyang pares. Okay.
Ito nga ating mga YV last December. Ito na sila ngayon, nakaiwalay rin sila rito. Pinapalaki na natin bago ihalo dun sa grower kasi nga mabubugbog to pag inalo natin. Yung black na racing natin, iniwalay ko muna kasi ipapares ko to sa blue bar. At parehong racing yung blood nila para mas maganda yung mga pang ano natin, pang race natin this year. Sisimula na tayo mag-race pa-ronda rito. Paparisan ko siya na maayos na barako. Opal natin na barako, hiniwalay muna namin siya sa asawa niya. Kasi yan o, yung inakay, yan yung inakay na may tuka-tuka yung likod eh. Kaya hiniwalay muna namin siya sa hen at saka sa kanilang YB. Yan. Hayaan muna natin yung hen magpasubo sa inakay. Salbahe. Ito yung training cage namin. Yung mga YB nandito na rin. Tapos pag yun nga, pag nagpaparonda kami, nandito sila. Dito natin nilalagay. Training cage talaga to. Para sa mga YB. Yan. Okay, so ito yung ating grower cage. Yan. Dito pa rin sila. Message lang po doon sa mga mag-a-avail. Dito pa rin sila ngayon. Kung gusto niyo mag-avail, huwag na po kayo maya magtanong. PM lang po. Pero yun nga po, walang 200, 300 pesos dito. Kasi tingnan nyo naman. Alagang-alaga yung mga yan, hindi yan pinapabayaan. Kompleto yan sa vitamins at saka sa calciums. Okay, yun. So, yun muna yung ating update ngayon. Ating second video for January. Upload ko po ito. Siguro mga 2 to 3 days. Salamat sa panonood mga kalapatids. Okay. Subscribe na lang po kayo sa Pine Slope. Tsaka hit nyo na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga bago kong video. Yan.